Another day, another video na naman ang ating gagawin. It's Monday na nga pala. Uuwi na nga pala kami ngayon. Babalik na kami sa bahay. Nagre-ready nga pala ako ng breakfast. Napakalamig nga sa labas. Nagluluto nga pala ako ng scrambled egg. Naghiwa din ako ng kamatis at saka mushroom. Paborito kasi ito ni Mr. Ito yung request na kakainin niya ngayon for breakfast. So nakakita nga pala ako ng maraming bacon dito sa ref. Kaya naman lulutuin natin ito. So yung biyanan ko nga pala hindi sila kumakain ng bacon. Binili lang nila ito. Nadya lang kasi alam nilang magstay kami dito at ito yung paborito namin kainin for breakfast. So medyo puyat nga pala si Mr. sa pagpabantay sa kanyang tatay kagabi. Ngayon pa kasi uwi ang stepmom ni Mr. Pumunta kasi, binisita yung kaibigan niya. So nagre-ready na nga pala ako kasi nga uuwi na kami ngayon. Naglinis nga pala ako of course. Ilaban ko nga pala yung towel na ginamit namin. Ayaw ko naman na iwanan lang na wala pang laba at medyo madumi pa. Nag-impake na rin ako ng mga gamit. Yung mga labahin naman ay lalaban ko ngayon kasi nga super sunny. Makakatuyo tayo ng mga labahin ngayon. So natulog nga pala si Mr. kasi nga napuyat siya kagabi. So inimpake ko rin yung mga laruan ng mga bata. So pag pumupunta kami sa bahay ng aking biyanan, usually talaga pagka uwi namin, naglilinis ako kahit ayaw nila akong palinisin kasi nga sila na daw ang maglilinis. Pero ayoko talagang iwanan yung bahay na medyo madumi. So kailangan ko nga rin palang palitan yung bedsheet na ginamit namin at lalaban ko rin ito. So maganda dito maglinis sa New Zealand kasi hindi ka pagpapawisan sa sobrang lamig ba naman ng hangin. Hindi talaga mangangamoy putok yung kilikili mo kasi nga hindi ka pagpapawisan. Kahit pa siguro tumakbo ka ng milya-milya, mahirap talagang pagpawisan dito. Natapos na nga pala yung lubahin ko at isasampay ko na dito sa likod malapit sa spa pool. Pinasyal ko nga pala yung mga anak ko dito lang naman sa labas. Nagpunta din kami sa garden at namitas ng orange. Yung mga anak ko talaga gustong gusto kumain ng orange everyday. Paborito talaga mga orange. Nung nasa Pilipinas din, yung paborito nila is pinya at saka yung pomelo. Gustong gusto nila yung mga prutas na medyo maaasim. Dito sa New Zealand, pag bumabaha yung mga prutas, gaya nitong oranges, yung ibang mga bahay, namimigay na lang. Kahit yung mga lemon dito, pinamimigay din. Kasi lahat na atang bahay, merong lemon at meron ding mga oranges at meron ding mandarin. Minsan naman yung iba binibenta nila, pero pag nagbibenta kasi, mura lang naman, mas maigi na lang ibigay na lang sa mga ibang tao na nangangailangan. So bumalik nga pala ako sa taas kasi kailangan na nating mag-final touch up at mag-final empake. Naghihintay na lang kami na makarating yung aking biyanan na babae. O yung stepmom ni Mr. So while naghihintay, nag-ready na kami ng lunch. Dito nga pala kami magla-lunch ngayon. Meron mga pala tayong leftover kagabi na mac and cheese. Gumawa din si Mr. ng ham and cheese sandwich para naman sa aking biyanan. So dito mahilig sila sa mga sandwich lang sa pag-lunch. Pero feel ko talaga kapag nagsa-sandwich lang ako, parang hindi talaga ako nabubuso. Kaya naman naghahanap talaga ako ng kanin. Pero mahirap din kasi palagi tayong kumakain ng kanin kasi nga nakakataba. So pagkasapit ng alas 12, nag-lunch na kami buong family. Kumain lang nga pala ako ng mac and cheese at saka gumawa din ako ng chicken wings sa oven. Pagkadating ng aking biyanan na babae, is nag-harvest kami ng cauliflower pagkatapos umuwi na kami agad. Magtatrabaho na kasi si Mr. bukas. Bumiyay na nga pala kami, isang oras lang naman. Pagka-uwi nga pala ng bahay, nag-ready naman ako for dinner. So hindi na natapos yung mga gawain nating bahay. Limited talaga at walang katapusan. So meron nga pala ako ditong baboy. Na-miss ko talaga ang kumain ng pork. So yung palaging kinakain namin dito is chicken at saka beef. Kaya naman nag-request talaga ako ng Mr. na magluto ko ngayon ng roast pork. Tinison ko lang ito ng asin at saka garlic powder. Napakasimple lang naman. Nakita ko ito sa TikTok. Pagkatapos nga palang masison, maglalagay tayo ng foil sa ating baking tray. Ibe-bake natin ito sa oven. At while nagluluto yung ating pork, maghihiwa din tayo ng mga sangkap at mga vegetable na iro-roast din natin kasama sa ating roast pork. Meron nga pala ako ditong sibuyas, kumara, at saka bawang. Meron din tayong carrots. So ang kumara nga pala or sweet potato. Meron din tayong patatas of course. Iniwa ko ito. At ngayon naman sa isang bowl, ilalagay natin mix together. Drizzle lang natin ng konting olive oil. At isisison din natin ito with salt at saka pepper. Mix lang natin ito together at pagkatapos ay itatransfer na natin ito sa ating baking tray at i-bake natin ito sa oven kasama sa ating pork. Hahayaan lang natin itong maluto for around 20 minutes. At pagkatapos ng ilang minuto, lutong-luto na ating pork. Nag-blanch din pala ako ng broccoli para sa ating vegetable. Wow, rice and gravy, Sai. Some gravy.
And there's one in here, potato. Mommy, can I broccoli and rice, potato and chicken? And chicken. Chicken and rice and potato. Ay! Nasud sa puti. Oy. Hot. What's hot? Dora, you like the chicken? Have you tried it? The roast pork. I'm not Dora. Oh, what are you? I have big hair now. Oh, yeah. You Andrea. Boy, Silas, eat the chicken, love. Chicken. Yummy. I don't want that. Hot food. Mommy's gonna have some. Oh, who's in there? Ano, you don't like it? Shop in there. Let's eat now. Dad, you can sit like a boy like this. Sit like that. So yun guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!